Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sa pagkumpleto ng teen housemates sa loob ng bahay, unti-unting nabuksan ang kwento ng bawat isa. Separated yung parents ko. I grew up with my mom. We're very, very, very close. And then last year, it really changed our life kasi when I heard that she had cancer na, I questioned God. Pagod na ako eh. Kasi ang hirap po mawala yung nanay. Hindi magkakaroon ng rainbow pag walang rain. Dahil dun sa experience ko dun sa mom ko, parang mas napapahalagahan ko po. Mas nakikita mo maganda yung buhay. Matapos ng naging sharing ng mga housemates, si Marco nakausap si Heaven sa hallway. When your mom give you all she can, pagkatapos malalaman mo na siya nang nawawalan ng lakas. Kahit ako, napapayak rin ako. Hindi ko siya nakita bago pumasok. Your mother? Yeah. Kasi nagtamaan siya ng yung viral ngayon. Parang flu. Dahil mahina immune system niya, tumagal siya doon. And hindi ko man lang siya na-hug, hindi ko man siya na-kiss. Tapos hindi ko alam ngayon if confined pa rin ba siya or if not na. Yeah, but I have to be strong. At dahil nga napansin ng boys ang pagiging malapit ni Heaven at Marco, agad inasal si Marco sa boys' bedroom. Basement? Hindi mo siya. Type na type. Yo, it's the Heaven. Heaven? Smell like seven? Smell like seven? Smell like heaven. It smells like heaven. It smells like heaven. Smell like heaven. Inaamoy mo si Ate Heaven, ha? Ibig ko sabihin. Ibig mo si Heaven. Ayaw! Ay nako! So, Heaven, it smells like, not heaven, her. like heaven. Heaven. Oh, huwag ka na. Alam ko, hindi nagpapakipot la, ah. Papakipot ka la, ah. Parang nagkukunwari lang. Nagkukunwari ka, hindi mo siya gusto, pero gusto mo siya. Ano? Gusto ka po lang kung nakilala. Love at first sight nga eh. Ano love at first sight? I'm not like that kind of Ba't boy. kita ko yung mata mo? Kanina ko patutilitin na ng tingin kay Ate Heaven. Pero alam ko mga style na gayaan at ako'y dumaan na sa gayaan. Bagamat may problemang dinaraanan sa kanilang murang edad, sama-sama pa rin ang teen housemates sa pagiging positibo sa loob ng bahay. Hello Philippines and hello world! Sa pagbabahagi ng mga housemates sa kanilang kwento kagabi, nakita natin kung gaano kaimportante sa mga teen housemates ang kanilang mga pamilya, lalo na para sa isang anak na gustong matulungan ng kanyang ina sa nilalaban ng pagsubok, si Heaven. Dahil sa na-confine sa ospital ang ina noong gabing pumasok si Heaven sa loob ng bahay ni Kuya, hindi na nagkaroon si Heaven ng pagkakataon na makasama at magpaalam sa kanyang mommy. Batid ni Kuya ang kahalagahan ng yakap ng isang ina, kaya naman mabibigyan ito ng pagkakataon. Pero ito ay sa pamamagitan ng isang housemate na tulad niya ay nangungulila rin sa pagmamahal ng ina na OFW naman sa Japan, si Maymay. Ano nga ba ang secret task na ito at ano nga kaya ang mga kapupulutang aral ng ating mga teen housemates? Narito, panoorin nating lahat. Nang makalabas na ang ina ni Heaven sa ospital, minabuti ni Kuya na kamustahin ito. Maraming salamat at alam ko ay ikaw ay nagpapahinga pa sa ngayon. Apo, thank you din po kasi at least may chance po akong ito po, makapag-share din po. Sa aking pagkakaalam, bago pumasok sa bahay ko si Heaven, ay ikaw ay nagkasakit. Opo, naka-confine po ako nun sa hospital nung nangyari po yun. Kasi po mahina yung immune system ko due to I have dalawang klase po kasi ng cancer. Maganda naman po talaga yung balita ninyo. Natanggap niyo po si Heaven. Yun nga lang po, hindi ko na siya nahawakan, nahalikan, nayakap. Kaya po natuwa ako nung nakita ko po siya sa TV. Medyo, mas naramdaman ko nga na miss ko na siya. Naiintindihan ko ang sitwasyon ninyong dalawa at alam ko kung gaano kahirap ang hindi mo maipadama ang pagmamahal mo sa iyong anak. Ngayon,
bibigyan kita ng pagkakataon Sige po. at mangyayari ito, Luan, sa tulong ng isang housemate. Kung yun yung way para po maramdaman niya ako, okay po sa akin yung big bro. Salamat po talaga. Hangad ko rin naman ang kaligayahan ninyong mag-ina, Luan. Thank you po. Maya-maya, pinatawag naman ni Kuya si Maymay. Kanina, nagbahagi kayo ng mga kwento ninyo sa mga pamilya nyo, di ba? Opo. Sa mga nadinig mong kwento, kanino yung pinakatumatak sa'yo? Pangalan, yung may cancer po na mama. Si Heaven po. Kasi ang hirap po na mawala yung nanay. Yung talaga yung ilaw ng tahanan. Tapos alam lahat kung sino ka. Ganon ka rin sa nanay mo? Opo, bunggang-bungga. Minsan pinapakita ko sa kanya na, Ma, please uwi ka na lang. Gusto ko magkasama na tayo. Pero mostly, tinatago ko po kasi sabi niya kasi sa akin, kung sa akin daw siya, kumukuha daw ng lakas po daw. Kaya, ginagawa ko po yung best ko para kahit lang makita niya ako masaya. Alam po, magiging masaya ka po siya kahit alam ko, sabi niya na ako makita po. Nasaan ba ang iyong ina? Nasa po, sa Japan. Nagtatrabaho po. OFW po siya doon. Gaano kadalas kayong nakakapagkita? May messenger po kasi sa phone ko, kaya nag-chat kami doon. Pero kapag may vacant ako 6 p.m., pumupunta ako sa internet cafe kung may extra pa ako. Tapos online po siya. Alam ko kung gaano mo naiintindihan ang malayo sa isang ina. Sobra po. Kahit lumaki ako sa lola ko, gusto ko pa rin siyang makasama. Gusto ko lang kahit konting tulong lang o makaipon lang ako. Ipat, matulungan ko lang siya. Para? Umuwi. Gusto ko na siya. Pero hindi daw siya uuwi kasi saging lang daw yung kakainin ng uuwi siya. Una, i-scholar naman ako, wala namang problema doon. Maya-maya sinabi na ni Kuya ang rason kung bakit niya pinatawag si Maymay. Maymay. Po. So, naiintindihan mo nga kung gaano kahirap na malayo sa ina, di ba? Opo, sobra. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon para matulungan ang isa mong kasama Okay po. na nalalayo rin sa kanyang ina. Ikaw, Maymay, Pa? ang magiging daan para maipadama ng isang ina ang kanyang pagmamahal para sa kanyang anak. Okay po. At sa pamamagitan ng video call ay nakausap ni Maymay ang ina ni Heaven na si Mommy Luan. Hello po sa inyo. Hello. Sino po kayo? Ako si Mami Luan. Hi, Mami Luan. Hello, May. OFW din po kayo. Hindi. Dito lang ako sa Pilipinas. Sino po yung anak niyo po? Si Heaven. Ano po? Ay, huwag kang iiyak. Kasi naiyak ako sa story niyo. Bakit sa tingin ko sa inyo parang wala lang. Tama nga yung sinabi niya, sabi niya sa akin. Sa amin lahat pala na kahit ganyan ka po, may sakit ka, ang saya-saya niyo pa rin. Parang hindi niyo pinapakita sa anak niyo na may sakit kayo. Ganon, dapat kasi
Pakita ko na kaya ko, na malakas ako, na kahit may maramdaman, hindi ko kagad papakita yon para hindi magiging down yung pakiramdam ni Heaven. Lalo siya kasi malaki-laki na rin siya. Pero nararamdaman ni Heaven, mabilis siyang makiramdam kapag hindi na maganda yung pakiramdam ko. Inaasikaso niya kagad. Blessing talaga si Heaven. Siguro lahat ng ganitong may sakit. Pagdadaanan mo yung parang de-depress ka. Oo. Nangyari pa sa akin, hindi lang isang cancer, 2 magkaibang klase ng cancer. Siyempre, feeling ko, kakapusin ako ng oras para paramdam ko sa kanila yung pagmamahal ko, na makasama ko pa sila ng matagal. Nabibis niyo na po siya. Oo, May. Kasi, miss na miss kasi nung pumasok siya dyan. Sa ospital ako that time, naka-confine. So, hindi ko na siya nakita. Hindi kami nakapagpaalam ng mayayakap ko siya at mahalikan. Hindi ko na nagawa yung gusto kong gawin at alam kong gusto niya rin gawin. Ano po yung gusto niyo ipagawa sa akin para iano ko kay Heaven? Bago kami matulog, meron kaming routine na ginagawa gabi-gabi. Ano po? Meron siyang nilalagay sa akin sa muka, tsaka lotion sa katawan. Dinudot-dot niya lahat, isa-isa. Tapos, patahid-tahid niya ganyan. At pwede mo ba siyang kantahan? Sige. Pagkatapos ng gawin sa kanya yun. Ano po yung kinakanta niyo? Para, yung Rockabye Baby. Rockabye, What? Rockabye Baby. Rockabye Baby? So, pag nakahiga siya, kantayin mo sa kanya yun. Nararamdaman na niya ako noon. Sa puntong ito, palagay ko, kailangan mo lang magpaalam sa kausap mo. Babay po sa inyo. Salamat, May. Advance na pasasalamat ko na magagawa mo yun kay Evan. Bye-bye po. Narinig mo na ang mga request sa iyo Opo. ng ina ni Heaven. Opo. Naramdam ko po yung pagmamahal ng isang ina po. Na sabik yung makita ang kanyang anak. Bibigyan kita ng pagkakataon na mapagbigyan ang mga request ng ina ni Heaven. Ngunit, tandaan mo ito'y hindi dapat malaman ni Heaven na nanggaling ito sa kanyang ina. Dahil kapag napagtagumpayan mo na maipadama mo ang pagmamahal ng isang ina kay Heaven, mabibigyan ko ng pagkakataon na makita ng kanyang ina si Heaven. Para magtagumpay sa task, kailangan ni Heaven malagyan ng lotion si Maymay sa muka at katawan. Kailangan din niyang kantahan si Heaven ng Rockabye Baby at mapatulog mamayang gabi. Pero may problema si Maymay sa pangalawang kailangang gawin. Kailangan tama ang tono, tama din ang lyrics para magtagumpay ka rito. Alam mo ba yung kanta? Rock on my baby and hindi na din ako alam. Tulong po. Papayagan kita, Maymay, na makahingi ng tulong para malaman mo yung kanta na request ng ina ni Heaven. At malalaman niya rin Kung ano ang dahilan. Basta kami ng dalawa. tama kung para sa nito at kung bakit mo ito ginagawa. So, patay! Magawa kaya ni Maymay ang secret task sa kanya ni Kuya. Rock on my baby or Rockabye Baby? Rock on my baby. Rock on my baby. Rock up, baby, on the treetop. Susunod sa PBB Lucky Dia kay Maymay para sa makakatulong niya sa pagsasagawa nito. Ibase na lang natin sa swerte mo kung sino ang makakatulong mo. Umunot ka.
Swerte. Yay! May simula lang ito sa mga request ng nanay ni Heaven. Sa ibang mga araw, maaaring mag-request pa siya sa'yo. Okay po. Paglabas mo ng confession room, maaari mo nang simulan ang kailangan mong gawin. At maaari mo ring sabihin kay Marco ito. Pero, hindi dapat malaman ng kahit na sino pang iba na kasama mo. Kay Heaven. Tsaka sa mama niya. Paglabas ni Maymay, itinatawag naman ang lahat para magpalit ng baterya. Palit ng batteries! At si Maymay sumimple ng sinimula ng kanyang task. Huwag mo yung kalimutan yung sinabi mo sa akin ganun. Tapos turuan mo kami. Mama! Hanapin natin si storage room. May ice ba dyan? Yung hindi mata. Yung gusto ko yung ganun. Yung may... Oo, yung big. Ha? Gusto ko rin po ng lotion. Diba? Tapos ikaw yung Siyan, shower. Pwede ko ba malaman? Oo naman. Baliw ka. Ate Maymay? Pasimple na rin niyang kinausap ang makakatulong niyang si Marco. Hey, I trust you, huh? Yeah. I have something to say later. You know what? Turuan mo ko ng ako, Miss Sabina. Heaven. Yeah? I have No. Hindi. May sabihin ako sa'yo, may... Dito. Sabihin ako sa'yo, may task tayo dalawa. Pero bawal natin sabihin sa inyo. Uy, mag-ano tayo, magsayaw tayo. Mamaya na. Habang nagsasayaw tayo, sabihin ko sa'yo yung task. Sige na, magsayaw tayo, Marco. Yun ba? Sige, mag-bike tayo. At nang makakuha na ng pagkakataon, Sabihin mo lang. Nagkausap kami sa mama ni Heaven. Di ba yung mama ni Heaven may cancer yun? Tapos, gagawin ko, dapat malusyonan ako ni Heaven sa mukha, tsaka sa katawan. Tapos, dapat, bago daw siya matulog, kantahin ko yung Rock on my baby. Tapos, dapat correct lyrics. Kaya daw ako magpapaturo. Alam mo ba yung lyrics? Rock, na 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 na. In English, hindi ko alam eh. Buonanotte mia bambina, kahit sa Italian, hindi ko matandaan. Dapat Hindi mo pwede kasi magtanong kung iba sa iba. Hindi, kapag natanggumpayan natin to, may chance na magkausap si Oh! Mom. Oh my God, yes! No, we can do that! Oh my God, no! I don't want this responsibility. You shut Oh up. no! Nabuang. Hindi pwede makalata. Hindi yung secret niya. Parang It's hers! may secret siya tapos ayaw niyang sabihin. Nabuang. Doon muna tayo sa pool! Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oh my! Huwag kayong maingay! Secret task nga yan! Kayo talaga? Kailangan natin gawin para sa mami niya at sa kanya. Kaya nga. Kaya bakit ba? Bakit ba ako? Hindi ko matanda. Sige lang, i-ano muna, i-Italian mo muna bago natin Sa Italian, hindi ko nga matandaan. i-try lang natin. Rock on my na. Hindi ako kinakanta nung bata ng ganyan. Kuya, hindi niya po alam ang kanta. Hey guys! Stop. Bigyan niyo sila ng privacy. Ayan. Okay. You're talking. Parang nakikurious na sila doon lahat. Dapat, kapag nagtanong sila, sabihin mo. Kasi nasabi ko ang sekreto kay Ate Maribel, sabihin mo ganun, ha? Kaya nagkaganoon ako. Kasi nahahalata nga, hindi pwede nila mahalata. Eh kung Disney, magsisimula ako ng kanta. Rocking my baby. Saan na sabihin ko? Ay, hindi ko na matandaan yung kanta niya. Alam niyo, pwede yun. Kung magpapatulong ka man, for example si Edward, dapat kayo lang. Eh kung si Edward din walang alam. Hindi, wala na. Hindi pwede. Wag, hindi tayo sumuko. Hindi tayo susuko. I promise, masasaktan talaga ako. I will feel sorry if hindi natin makakayanin itong task. Maya-maya pa nagsimula na ang plano ng dalawa. Ewan ko sa'yo, Edward. Ikaw kasi kaya eh. Hindi ko alam. Anong hindi mo Eh, alam? bakit sinare mo pa sa akin kung ayaw mo naman pala? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mong sasabihin. Sinabi ko ba? Ha? Hindi halata. Ang buang. Hindi ay magsawa ka Ay, ewan ko sa'yo. Hindi, sabi-sabi siya ng sekreto. Tapos, hindi ko siya maintindihan. Huwag ganyan. Si Heaven walang kamalay-malay sa sikreto ni na Maymay at Marco.
May? Hindi ako sanay na ganun si Marco. May? Iligin ka na natin stress mo. Doon tayo, pasok ka na sa room. Samantala si Marco dumidiskarte na rin. Do you know that song? Rockabye baby on the treetop. On the treetop. When the something will rock. I need it. It's bothering you. Yeah. Ngayon, huwag mo na lang pakita na natutuwa ka. Bakit ganun ka para kang mama? Mature no? Oh, anak, ano Oo, bakit ganyan? Ganun talaga. Older ako eh. Yan, dapat pati kamay. Tapos, pag kunyari, nakikita mo si Marco, huwag mo naman yung siyempre masyadong maiinis sa'yo yung tao. Kailangan natin ayusin. Kung pwede nga lang ayusin ngayon yan eh. Rockabye baby. And then? On the treetop. On the treetop. When the wind blows, When the wind blows. when the wind blows, the cradle will rock. That's the chorus. Yeah. That's it. Yeah. Right. That's the choral. Sexy. Dapat nabulong ko. Ay, nangyari? Sorry ha, hindi ako kasing ganda ng legs mo. Hindi talaga ako makapaniwala. Inom ka lang, tapos inom ka lang ng milk, ganun. Inom ka ng milk. Ang milk kasi nakakaganda ng skin. Rockabye baby on the treetop. On the treetop. Slow. Rockabye baby. It's like when you're rocking the baby like that. How you say? How would you sing it to a baby? Rockabye baby. Ilang sandali pa si Marco ipinarinig kay Maymay ang natutunan kay Edward. Rock on my baby or rockabye baby? Rock on my baby. Rock on my baby in the treetop. Rock on my baby in the treetop. When the wind is blowing, the crowded will fall. Silang. Rock on my baby in the treetop. Parang yun lang. And when the wind blows, And when the wind blows, the crowded will fall. and when the wind blows, the crowd will fall. Tama. We've done it. Last. Rock on my baby on the treetop. When the wind blows, the crowd will fall. Yes! Lugar natin! Medyo mali pa. Makumbinsi kaya ni Maymay si Heaven para maisagawa ang ikalawa sa kanyang secret task. Favorite. Madali lang lotion para paputi. Madali na tapos gusto ko yung lotion. Abangan mamaya sa kanilang drama. Hindi, mag-uusap na yun. Bago bumalik sa mga kasama, Basta ate, I apologize na when I... Sasabihin ko. So, okay na. Oo, sige. Okay na. Maybe he wanted Ate Maymay to take him seriously. Okay. Maybe Ate Maymay didn't want that. They just had the misunderstanding. Alika na, mama. Will, okay. Basta yun na yun. It's okay. Just talk. Hindi lang kami nagkaintindihan. maya-maya pa si Heaven may itinuro naman sa mga kasama na beauty tip. Ate Pretty, I want. What did I do? Like, put it on your face. Wanna try? Taste it. Ang sarap. Ate Pretty like you if I do this. One. You want? Try. I'm not ready. Matapos ang beauty session, nakahanap ng pagkakataon si Maymay para sa kanyang task. Pwede ako favor. Madali lang lotion para paputi. Okay, Tapos gusto ko yung lotion. Hindi pwede sa face yung lotion na okay lang. Okay. Body lotion yun eh. Para. Hindi talaga. Gusto ko ma-experiment. Body lotion? Hindi talaga nalagay sa mukha, di ba? Sige lang! May ako. May moisturizer. Ayan, akin na nga. Bigyan natin to. Ayoko nun! Ayoko nun, lotion lang. Hindi. Ayoko, Ate May. Sige na, Mama. Yun yung gusto ko, Mama. I want to experiment, Mama. Gawa talaga kung paraan para lotion yung ilagay niya sa akin dito. Para sinabi ko na, mag-experiment na lang ako. Yay! Ikaw yung dyan na. Baliw ka talaga. Talaga, Mother. Try ka mo na. Try mo. Try mo. Ayan. Thank you.
Sana pagbukas ng mata ko, ganyan yung mukha ko. Naririnig mo ba, Christian? Yan lang. Wala naman kami sinasabi. Wrinkles mo. Wala lang, bago pa mag-ano yung mga confusion. Talagang pinag-ano yung... Alabas tayo ulit. Kasi ito na yan! Dapat yung lotion. May lotion na sa mukha. Sa pool area, dinaan naman ni Maymay sa kunwaring Tagalog lessons para matutunan ang lalabay mula kay Edward. Let's see if we can translate it. Rock, baby. Bato na baby. Okay, we will focus first the What's tree? Tree. puno. Okay. Kasi kami, nag-washing kami ni Edward. Kinlaro ko lang talaga kung correct ba yung sinabi sa akin ni Marco. Rock a bye baby on a tree Puno. top. Puno. What's When the top the of wind the tree? blows, like that. When the wind blows, the cradle will rock. Cradle. At si Edward yung nakaano talaga ng bongga yung correct lyrics po. Buti na lang. You know what? You're very Smart. What is smart? Matalino. You remember? Maya-maya si Kuya, sinubukan kong alam ni Maymay ang tamang lyrics ng kanta. Kantahin mo nga sa akin. Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. Yun po. Ano yung cradle? Cradle. C-R-I-D-L-E. Cradle. Tanong mo sa mga kasama mo kung anong ibig sabihin nun. Balik ka kaagad dito. Guys! Ano nga yung cradle? Cradle? Cradle ang ano? spelling? C-R-A-D-L-E. C-R-A-D-L-E. Yung pala lalagyan ng bata. Oo. Wala, tinanong sa akin. Pisula. Naku, ang sayang ito. Hindi po cradle, kuya. It's cradle. Sige nga, kantahin mo nga. Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. Ay, good night. Esther, good job, Maymay. Susunod, mapapatulog nga kaya ni Maymay si Heaven sa kanyang lalabay. Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. Good night, girls. Sa kanyang misyon. Hanggang sa matulog kayo, magkanta ako ng... Pag matulog ka na, dyan na ako i-stop. Paano mo malaman tulog na kami nun? Di maganda mo na. Or... Kaya push. Ikaw magiging nanay. Rock-a-bye baby on the treetop. Good night. When the wind blows. Ang saya. Na-realize ko na ang sarap na kasama mo yung mama mo sa araw-araw. Hindi ko kasi naranasan yun. Oh, sarap. Ang sarap na ganun. Ang gaganda. Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. Gusto ko po siya makita kasi gusto ko nang alagaan niya ako. Ilang sandali pa? Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. Good night, girls. Kinabukasan, Good morning! maya-maya pa. Yung kanta na yun, simula, kasi bata talaga ako, kinakanta rin. Pero sabi ko, naalala ko tuloy sa nanay ko. Kumakanta si mama. Si
mami ko makakata ng rock-a-ray, babe. Mga ganun lang. Bye, baby. May kaba kasi kapag hindi ko to nagawa, hindi sila magkausap. Hindi ko kakayanin ang konsensya ko na hindi sila mag-usap. Patay. Hindi lang makapagsalita. Kasi naalala ko siya, wala na akong lapel. Pwede pa ba ako mag-request ulit? Abangan bukas sa pagpapatuloy ng sikretong misyon ni Maymay para kay Heaven. Patuloy kaya niya itong mapagtatagumpayan. Tumba-tumba. Oo. Nanay ko,